Nakagat kasi ng asong gala yung Shih Tzu ko, pero may vaccine naman siya for rabies. Kaso, ayaw uminom ng tubig. So, sasagutin natin itong comment or post sa isang Facebook group para magkaroon lang tayo ng clarifications regarding this concern. No? I understand na nakakabahala naman talaga to. At bilang pet owners, kapag yung pet natin ay nakagat at merong ganitong sign, talagang mapapaisip ka. Rabies ba to? Or sign ba to ng rabies? And valid naman yung concern natin, no? Pero linawin lang natin. Yung tinatawag na natatakot sila sa tubig or hydrophobia, totoong nangyayari dito is hirap silang lumunok, no? Dahil naapektuhan yung kanilang nervous system, yung brain nila, yung nerves nila. Minsan gusto nilang uminom, pero hindi talaga lang sila makalunok. Hindi lang nila magawa. Ang good thing naman dito sa post na to is meron naman siyang vaccine. Vaccinated naman yung pet. Already good protection na yon, hindi pa rin po kasi ito 100% guarantee. Malaking tulong at least na mapababa yung risk na makontract niya yung rabies. Ngayon, there are other reasons bakit pwedeng na-lessen yung pag-inom or ayaw uminom ng alaga natin after a situation like this. Kasi pwedeng, number 1, stress, na-traumatized siya, stress siya, kaya ayaw niya uminom. Number 2, pwedeng nakakaramdam siya ng pain, kaya hindi rin siya makainom ng tubig. And number 4, pwedeng merong infection because we know na ang kagat ng aso, hindi lang rabies ang pwedeng dalhin yan. That could also be bringing microorganisms or bacteria. So, pwedeng may infection siya, may fever siya, may sakit siya. And number 4, pwedeng may ibang reason bakit ayaw niya uminom ng tubig na pwedeng hindi related doon sa pagkakagat sa kanya. So, hindi agad rabies yung dapat nating isipin, no? Napapansin ko lang din na maraming comment, nagbibigay ng treatment, nagbibigay ng recommendations, and I get it. Gusto nating tumulong, gusto natin mapabuti yung alaga nung nag-post. Pero tandaan natin, hindi natin alam kung ano yung full history ng aso, yung current condition ng aso, at lalong-lalo na hindi tayo able to perform proper diagnostics para malaman natin kung ano talaga yung problem ng aso. So kahit well-meaning naman tayo, gusto na lang naman natin tumulong, minsan delikado rin. Kasi pwedeng yung mga recommendations natin, yung sundin ng owner, and pwedeng mapasama pa tuloy yung alaga. So, sa ganitong situation, walang ganang uminom yung pet, we have to, number 1, observe closely, bantayan nyo for any other symptoms, like kung meron ba siyang weakness, pagsusuka, pagtatae, diarrhea, paglalaway, and kung may fever. Limitahan na rin muna natin yung exposure natin at ng ibang pets natin dun sa pet, lalo na kung nagsususpect kayo na meron talagang risk for contracting rabies. And the most important part, of course, is dalhin nyo sa pinakamalapit na veterinarian para magkaroon ng tamang diagnosis and treatment plan. Kasi maaaring hindi related dun sa recent na pagkakagat sa kanya yung symptom na ayaw niya lang uminom. There are other things. So, yung veterinarian, yung makakapagsabi sa atin kung anong kailangan natin gawin, ano yung kailangan natin gamutin in terms of that symptom na na-observe natin. If you have concerns or questions, pwede naman kayo mag-comment. But please do remember, hindi ako full-time content creator. I am a veterinarian and I will try to respond to those comments as much as I could. Pero kung sa tingin nyo it's an urgent concern, I think it would be better na dalhin nyo siya sa pinakamalapit na veterinarian. Huwag na nating hintayin lumala pa yung kondisyon. And just to be clear, yung mga videos natin dito is, ang aim lang natin is to share knowledge and awareness at hindi po ito kapalit ng professional treatment and diagnosis ng isang licensed veterinarian. Of course, mas maganda pa rin po na nakakaharap natin at nakikita natin in person yung ating mga pasyente. Every case is different. Every symptom could be a symptom of different disease. So best pa rin po na magpa-check sa ating mga vet. Ako po si Doc JC and this is our first info vlog. Kung gusto nyo pa rin na makapanood ng mga veterinary response and tips, follow na tayo and comment down below. Baka yung comment mo na yung susunod na topic natin. Bye!